Bank of Taiwan pa, diba? Ito yung parang regalo daw nila. Ang dami! Oh, ang kapal! Lakas ng tibok ng puso ko. Hello mga be! Magandang araw! Kamusta kayo? Ako, mabuti lang. Nalibing na si Nainay. Nakin-remate siya. Ayun, wala na si Nainay. Siya nga pala, isi-share ko nga pala sa inyo, mayroon akong natanggap na para siyang, tatawagin ko siguro siyang gift. Galing siya kay Nainay. Sinabay siya sa sahod ko. Ito. So, 2 pulang sobre yung natanggap ko. Yung isa dito ay sahod ko. Ito yung sahod ko. Ito naman yung galing kay Nainay. Alam nyo, binigay ito sa akin ni Cheche, dun mismo sa Burulan. Nagtataka rin ako kung bakit niya doon binigay. Pwede naman dito sa bahay. Kasi usually talaga pag sahod ko, dito binibigay sa bahay, tapos pipirma ako. Pero nung time na yun, binigay niya sa akin doon sa Burulan. Sinabi rin sa akin ng boss ko na doon na lang daw nila iaabot. So yun, pagkabigay ng sahod ko, akala ko yun lang, tapos may sumunod pa. Sabi ni Cheche, ito para sa'yo. Pinag-usapan to ng asawa ko, pati ng mga kapatid. Yun yung mga anak ni Nainay na ito nga yung para sa'yo na dapat ibigay sa'yo. Nagpapasalamat sila sa pag-aalaga mo kay Nainay, sa mama nila, ganun. So ito yung parang pabuya mo or gift, ganun. Galing to kay Nainay. So, saya. Pero alam mo, hindi ko talaga ina-expect na ibibigay sa akin yung sahod ko kasi nga wala na, tapos na yung contract sa kanila eh. So, usually kasi yung broker ko pag ganyan, di binibigay yung sahod. I mean, ibibigay yung sahod ko kapag sinundo na ako ng broker ko. So, magkakatapat kami, ako, yung amo, tas yung broker. So, makikita ng broker na nag-abutan talaga ng pera, ganun. Pirmahan. Pero nung time na yun, binigay, nagulat talaga ako, hindi ko talaga ina-expect. So, yun, nagpasalamat na rin ako. Bilangin natin. Hindi ko pa rin ito natignan eh. Ito yung sahod ko. Alam niyo na siguro kung magkano yung sahod ko. Same pa rin yung sahod ko. Tapos, sila pa rin yung magbabayad ng broker's fee ko. So, yun. Tabi na natin. So, ayun nga mga be. Nakapag-impake na ako. Tapos, tumingin na rin kami ng bagong amo. Yung nakaraan. Ang aalagaan is Lola. Ang tawag is Ama. Kaso, tinanggihan ko. Yung sahod is 24,000 KNT. Tapos malinis na siya, kagaya rin sa sahod ko rito. Tapos 24 hours yung day off. Ako yung nag-request nun kasi nga, ganun na yung sahod ko rito. So, sa panibago, gusto ko ganun ulit. Kasi parang masama naman sa kalooban mo kung bababa yung sahod mo, diba? Tsaka ako, matagal na rin naman ako. Tsaka alam ko na lahat. Marunong ako mag-sanction, marunong ako mag-NGT. Kaya kong mag-alaga ng bedridden, kaya kong buhatin, alam ko buhatin. So, walang problema, wala nang hahanapin. Parang ganun. So, parang, okay, sige, 24. Okay. Kasi marami na rin ako experience eh. So, ayun, nakita ko yung lola, parang hindi naman sa bad yung nasa isip ko, pero parang hindi na siya magtatagal. So, sabi ko sa broker ko nung tinanong ako, anong gusto mo ba? So, diniretso ko rin sa harap ng mga amo. Sinabi ko na, pasensya ka na, hindi ko yata matatanggap tong job order na to. Kasi kamamatay lang nung alaga ko. So, masakit sa akin. Nasaktan din ako, syempre, sabi ko. Tapos, ito na naman. Paano kung biglang mawala na naman to? Masasaktan na naman ako, sabi ko. So, alam mo yun, sabi ng amo sa akin. Laupanyang yun babae. So, means madam. Tinitigan niya yung mata ko. Tinitigan ko rin siya. Kasi parang maluluha na rin ako nung sinabi ko na kamamatay lang ni Nainay. Sabi niya sa akin, diretso talaga, hindi talaga siya kumurap. Sabi niya, naniniwala ako sa sinasabi mo, hindi ka nagsisinungaling. Napag-ganon ako. Iiyak na talaga ako, lumuko na lang ako na ganun. So sabi nung sige, okay lang, walang problema, hindi ka namin pipilit. Sabi ganun. Tapos pinaliwanag rin ng broker ko na ganun yung nangyari, ganun yung nangyari sa akin nung nakaraan, kaya wala akong trabaho. So, yun. Hindi ko siya tinanggap. So ngayon, maghihintay ulit ako.
kung kailan may available ulit na trabaho. Hintayin ko na lang muna ulit yung tawag nung mga brokers ko. Nagsabi rin ako kay Cheche na pasensya ka na, Cheche, kasi nireject ko yung job order kasi hindi ko talaga gusto. Sabi ni Cheche, okay lang. Chat lang yun Tapos sabi ko rin kay Cheche na pasensya ka na kung mag-i-stay ako rito ng matagal. Nakakahiya kasi kumukonsumo ako ng kuryente, ng tubig, diba? Siyempre naliligo ako, nagluluto ako. Sabi niya lang sa akin na don't mind, parang huwag mo nang pakialaman, huwag mo nang intindihin yan kasi dyan na lang kami, dyan na lang yung... Parang yung sabi niya, pasasalamat namin sa pag-aalaga mo kay mama. Na-appreciate talaga namin na inalagaan mo siya. So, parang yan na lang yung kabayaran namin sa'yo. Ganon, in short. So, ayun, tuloy. So, dito ulit ako. Ito naman ang bubuksan natin. Hindi ko alam kung magkano naman ito kasi hindi ko pa talaga binuksan. Bank of Taiwan pa, diba? Ito yung parang regalo daw nila. Ang dami! Oh, ang kapal! Lakas ng tibok ng puso ko. Ang kapal, oh! Magkano kaya ito? Ang dami! Oh my God, thank you, Nainay. Ang dami nito. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ang dami! 24! Halos katumbas na sahod ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Maraming salamat. Halos tinumbasan nila yung sahod ko. Hindi ko talaga ina-expect to. Wala rin ako ina-expect na pera na ganito. I mean, wala akong ina-expect na hongpao na ibibigay sa akin. Talagang focus lang talaga ako sa kalungkutan kay nanay. Ewan. Tuliro talaga ako. Ang dami nito. Kaya pala sabi ni Chechi, nung pagkabigay niya sa akin, ingatan mo yung pera na yan madami yan, sabi sa akin. Pero parang umalingaw lang sa tenga ko kasi talagang wala talaga ako sa ulirat. Madami nga talaga. Kaya, babangko ko siguro to. Babangko ko na lang siguro to lahat. 24 sabay nung siguro bago akong pumasok sa trabaho, ibabangko ko na lang. Pag-iisipan ko na lang din muna kung anong gagawin ko dito sa pera na to. Malaki din Thank you, Nainay. Hanggang sa huli. The best ka pa rin para sa akin. Maraming salamat. Ito yung sahod ko. Maraming salamat, Nainay. Yun lang mga be. Maraming salamat sa inyo. Sana sa susunod na job order, nagustuhan ko na. Sana maging okay. Nagdadasal din ako araw-araw. Mahiling din ako kay nanay. Natulungan ako na huwag akong bigyan ng salbahing amo. Sana magandang regalo to ngayon para sa akin sa Pasko. Parating ngayong Pasko. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. Advance Merry Christmas na rin po.